Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, ito ang pag-uusapan natin ngayon, itong Makabayan Black, yung mga makakaliwang kongresista, itong mga makakaliwang party list, bumubuo ng panibagong puwersa sa politika ng pagiging senador. So, nagpakita na ng puwersa ang administrasyon para labanan ang mga Duterte. So, nagsanib puwersa yung mga malalaking political party. Andyan yung kay Tito Soto, yung kay Villar, yung kay Romualdez, yung kay sino pa ba? Si Villapuerte. Tsaka itong so meron ng Uniteam 2.0. Ngayon, naglabas din ng senatorial slate. Itong sabihin natin yung nakiklaim, self-proclaim na oposisyon. No, sige, kanila na yung pagiging oposisyon. Itong mga dilawang Liberal Party, bubuo din ng kanilang senatorial slate, pero hindi nila mabubuo yung 12 dahil kulang daw sila sa pondo. At the same time, parang wala yatang may gustong tumakbo sa pagiging senador doon sa Liberal Party dahil parang nahihiya na siguro or naramdam nila na mukhang dehado sila kung tatakbo sila sa pagiging senador under ng Liberal Party kasi ultimong si Bam Aquino nagtayo ng sarili niyang political party para doon tumakbo. So hindi niya gagamitin daw. Sabi niya base doon sa kauna niyang interview, hindi niya gagamitin ng Liberal Party o yung Dilawan. So si Kiko Pangilinan nagdadalawang isip pa yata para tumakbo bilang senador. Siguro napag-iisip-isip niya rin na mukhang dehado kung doon siya tatakbo sa Liberal Party dahil nga nakita niya na yung nangyari sa 8 Diretso napunta sa Inodoro. So ang sigurado pala sa Liberal Party si De Lima, si Jokno, mukhang bibigyan niya pa rin ng ngipin ng ating Senado. Tsaka sino pa ba? Si Drilon yata, mukhang tatakbo rin yata sa pagiging senador. At itong si Leni Robredo, nililigawan pa, nagpapakipot pa na baka tumakbo pa sa bilang senador. So, pinag-iisipan din ni Leni kung tatakbo siya kasi nga, iniwanan niya yung Liberal Party, yung Dilawan, di ba? Naging pinklawan siya. So, mukhang mahihirapan yung self-proclaim na oposisyon. Eto ngayon, dahil nga ang tatlong Duterte tatakbo rin bilang senador, mukhang kailangan nilang tapatan yan. So, sino itong panibagong puwersa na lalaban sa mga Duterte? Pero, bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Makapili TV, palambing ng konti o papindot naman yung subscribe button at the same time, palike naman ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitan to at sino tong nagbabalak na sumama sa gulo ng darating na eleksyon ng pagiging senador. 12 pambato sa pagkasenador ang binubuo ng Makabayan Bloc para sa 2025 elections. Posible. So yun, yung Makabayan Bloc. So nabanggit ko naman kayo na. So inulit lang natin, medyo para lang medyo sumaya ng konti dahil parang joke to. So, hindi naman joke, parang comedy. Comedy itong mangyayaring to na itong Makabayan Bloc susubok na magkaroon ng senador na makakaliwa sa Senado. So, parang mangyayari ito, gusto nilang gayahin yung kailang kasama na si Hontiveros na nakalusot na maging senador. Siguro dahil dating rin yan, dating nasa aktivistang grupo rin yan, hindi natin alam kung bakit, kung paano siya nakapasok bilang senador. Pero alam ko, sumapi ito sa Liberal Party nung siya nanalong senador. So, yun din yung gagamitin chance na itong Makabayan na Bloc, Makabayan slate na to na baka naman makachamba sila dahil nga sa Kongreso, sa pagiging party list, nakakalusot sila dahil nakakuha sila ng sabihin natin, ng suporta. So, dito natin malalaman kung marami pa bang nagtitiwala sa Makabayan Bloc at kung ilan ng kanilang makukuha boto pagdating ng eleksyon. Kaya silang makipag-alyansa sa Liberal Party para tapatan ang bagong unity ng administrasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Totoo kaya yung tatapatan nila, yung unity lang talaga?
o ang tinatapatan nila ay yung mga Duterte at ang puwersa ni Pangulong Duterte. Kasi tandaan nyo, tatlong Duterte yung may plano. So since naglabas naman si Pangulong Duterte, nagsabi siya na hindi siya tatakbo, pero anything can happen pa naman hangga't di pa dumarating kasi yung filing ng pagiging senador, hindi pa final yung sinabi ni Pangulong Duterte. Pwedeng magbago pa isip niyan. Depende sa sa kumbaga binabasa niya pa yung magiging sitwasyon kung nararapat ba siyang tumakbong senador o hindi na. Kapag naramdaman kasi ni Pangulong Duterte na mukhang ang mga makakapasok sa pagiging senador mga sabihin natin mga mahihinang nilalang na walang mangyayari sa Senado natin, baka tumakbo siya uli bilang senador. So, let's assume tatlong Duterte pumasok dyan, tumakbo, malaki yung chance na manalo sila bilang senador. So, tatlo na agad yun. Lagi na naman sinasabi, di ba, tatlo na yun. So, sa 12 siya mamatitira. Andyan pa si Bongo, andyan si Bato de la Rosa, andyan pa si Francis Tolentino. So kay Senator Tolentino hindi ko sigurado kung under pa rin siya ng PDP So nagkakaroon kasi ng kwento-kwentuhan na mukhang kakabilang bakod daw tong si Francis Tolentino. Pero let us assume muna na PDP ang dadalhin niya. So meron ng tatlo rin. So 6 na yung manggagaling sa PDP laban or under ng Duterte. So 6. Nandiyan pa yung planong tumakbo ni Philip Salvador. Kung magaya to kay Robin Padilla, makalusot din. So 7. So 5 na lang ang pagtatalunan. So paano paghahati-hatian ng Makabayan Bloc, ng mga dilawang oposisyon, at ng Unity Team 2.0 yung 5? So, yan na lang yung magiging bakbakan dyan. So, sitting pretty na yung mga Duterte o ang PDP laban ni Pangulong Duterte. Samantalang yung tatlong nagkakarera dyan, mukhang magandang laban, mukhang magiging mainit dahil yung 2.0 na unit team, ilang partido ang magsasama-sama dyan. So, paano nilang kung parang lalabas dito per political group o political party, isa-isa lang ang mangyayari. Isa sa administrasyon, isa sa ticket ni Tito Soto, isa sa ticket ni Romualdez, isa sa ticket ni Villapuerte, isa sa ticket ni Villar. So, paano nila pagsasama sa kumbaga parang kung 12 yung magiging slate ng Unity Team 2.0, 5 lang ang kukunin sa kanila, so may maiiwang 7. Same thing din dito sa Makabayan Bloc na sinasabi nila na 12 raw yung kanilang magiging pambato. So kung 5 yung 5 yung pambabato rin nila doon, so medyo magiging masikip yung labanan pagdating do sa 5 pwestong mababakante. So andyan pa yung Liberal Party. May bulong-bulungan pa. Ito si Trillanes, mukhang makikisali rin. Kumukuha lang ng tiyempo. So, dahil nararamdaman din daw ni Trillanes na mukhang alanganin siya sa pagiging mayor ng Caloocan, mukhang susubok uli daw sa pagiging senador. So, hindi pa natin makukumpirmado yan. Yun mga bulong-bulungan pa lang. So, yun. Mabigat yung magiging labanan nitong mga tatlong to maliban sa mga Duterte o sa PDP laban. Tuloy. Mga taong tumitindig sa mga mahalagang isyu ng bayan at mga hindi galing sa angkan ng mayayaman. Ganyan daw ang mga katangian ng 12 senatorial candidate na pambato ng Makabayan Bloc sa 2025 midterm elections. Ang hanay naman ng Makabayan, nandun yung binabanggit kanina ng mga sektor. Manggagawa, magsasaka, yung mga sektor na inaalala pag may botohan, pero pagkatapos ng boto. Yung titingnan natin kung merong pang mapapaniwala itong mga Makabayan Bloc na to. Kasi, kumbaga, eto na-expose na rin ni Pangulong Duterte yung yung galawan nitong mga Makabayan Bloc na to na sinasabi nga nila na ito konektado daw di umano sa mga NPA. So, ang mga NPA, mga pinoklaim na to as a terrorist group. So, sinasabi nila na ito may connection daw sa NPA kasi nga never nilang ikinatwa, never nilang tinuligsa, never nila kinundem yung mga ginagawa ng mga NPA. Bagkus parang
pinipraise pa nila yung ginagawa ng mga NPA na to. Samantalang kinukuha ng mga NPA yung mga kabataan natin para dalhin doon sa bundok at i-train as warrior. So marami nang lumabas na balita na nagpapatotoo na sila nire-recruit nitong mga to. Pero ang nangyayari, ano pa, 'di ba, parang hinahayaan lang nitong mga Makabayan Black ba ilang beses na to hinamon ng National Youth NYC, National Youth Commission, na i-condemn nila yung ginagawa nitong mga NPA, pero never nilang kinondemn. Ang sinasabi lang nila, choice daw yun ng mga estudyante o ng mga kabataan. Samantalang meron din silang kabataan party list. So, kung ikaw, yung parents, na yung anak mo, dadalhin dun sa bundok, matutuwa ka ba dito sa mga Makabayang Black na to, na sinasabing, may leaning daw sa NPA. Sabi nila, kinukonfirm daw nila, kaya nga nagkaroon tayo ng, di ba, ng NTF-ELCAC na lumalaban sa diyan sa mga NPA na yan. So kahit sila kinukonfirm nila na itong mga to may kaugnayan di umano doon sa NPA. So tingnan natin kung itong mga to makakakuha or makakakuha ng suporta sa mga botante natin. Tandaan nyo, magkaiba kasi yung boto ng party list. Sa party list kasi parang may mga bracket yan na number of votes na kailangan lang makuha para makaupo yung kung ilang upuan yung makukuha nila sa Kongreso. So pag na-reach nila yung dami ng boto, halimbawa kapag naka 100,000 votes or mag-number 1 ka do sa party list, meron kang 3 upuan. So may kumbaga padamihan ng boto rin, pero hindi siya kumbaga may bracket lang. So sa Senado kasi iba. Since parehas din sila ng parami ng boto, doon nga lang milyon talaga yung boto na kailangan makakuha. So tingnan natin kung meron silang makukuhang suporta or madadagdagan yung suportang makukuha nila kagaya nung nasa party list pa tinatakbo nila. Nakakalimutan. May pagmamalaki namin na mula sila sa hanay ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, mangingisda, katutubo, at ibang sektor na matagal na. Ano kaya naibigay nilang tulong dun sa mga binanggit nilang sektor na yon? Tanungin niyo yung mga magsasaka, tanungin niyo yung mga mangingisda, tanungin niyo yung mga manggagawa kung meron ba naibigay na tulong sa kanila. Itong mga Makabayang Black na to, itong mga aktivistang to. Ako, for me, parang wala akong naramdaman na tulong. Bagkus ano pa nga abala pa tong ginagawa nila minsan Ano ba yung abala na yon? Yung pag-arali sa kalsada. Dahil sa pag-arali nila, nagkabulbul lalo yung traffic dyan. Yung mga nagmamadali, nakakabala, hindi nakakapasok, nalilate sa pupuntahan nila. Dahil sa pag-arali nila. Yan ba yung nakatulong? Yung mga ibang nag-arali nga dyan, high school pa lang ako. Nag-arali na yung mga yan. Meron na ako anak na high school, nag-arali pa rin sila. So anong purpose no nandun sila sa kalsada at nag-arali? Wala. May nabago ba sa gobyerno? Wala. Naging lang sila. Nagiging abala lang sila sa traffic. Ang traffic na sa kalsada natin, sasama pa sila sa pagbablock din sa kalsada. Lalong nagkakaroon ng malaking abala dahil sa kanila. Ang tinatanggalan ng boses sa Kongreso. Ayon pa kay Gabriela Partiles Representative Sinasabi ng tinatanggalan ng boses. Panay nga ang banat yun ng panahon ni Pangulong Duterte sa kanya walang magsalita. Di ba? Yan lagi nyo sinisigaw na binubusalan yung karapatan nyo magsalita. Halos araw-araw nga nung panahon ni Pangulong Duterte, panay ang batigos nyo. Hindi nga kayo pinapansin. O hindi nga kayo pinagbabawalan, pinababayaan lang kayo. Tapos sasabihin nyo, tinatanggalan kayo ng karapatan na magsalita. Yun lang, parang yun lagi nyo gusto itatak sa mga sa isipan ng Pilipino na ganun yung parang sinasakal yung karapatan ninyo, which is hindi naman totoo nangyayari. Yung kasi kung totoong sinasakal yung karapatan nyo, bakit nandyan kayo? Di ba? Na malaya kayo nakakapag-rally. Ibig sabihin, pinababayaan kayo dahil karapatan nyo yan, nasa batas yan na ma-express nyo yung sarili ninyo. Kasi parang pinukulayan nila ng hindi maganda
yung kung sino man yung nakapwesto. Ngayong panahon nga lang ni Bongbong Marcos na wala ng, hindi sila nag-arali. Bakit? Yun nakakapagtaka, mag-isip kayo. Panahon ngayon panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, sila na considering dapat sila yung magiging oposisyon na babatikos kay Marcos sa kanyang mga pulisiya, wala kayo naririnig sa kanila ngayon. Wala nga nag-arali, di ba? Oh, isipin nyo lang yan. Wala nga nag-aaraling mga aktivista eh. Yun ang isipin nyo. Yun yung nakakapagtaka. Kahit yung mga dilawan, hindi rin nagsasalat. Hindi man lang bumabatikos kay Bongbong Marcos. Yun yung nakakapagtaka doon. Liza Masa, nasa proseso na sila ng nominasyon at deliberasyon. Ang sigurado sa ngayon, kabilang sa senatorial lineup nila, si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Bukas naman daw ang Si Franz Castro, yung nagkaso kay Pangulong Duterte ng libel, tapos ibinasura. Tapos sasabihin niya, takot daw si Pangulong Duterte. Samantalang, paano matatakot si Pangulong Duterte? Kung yung sinampang mga kaso, walang kakwenta-kwenta, hindi pa siya umartin ng, ng husgado, na dismiss. What more, kung pumunta siya doon, hindi mas lalong itinapon sa basurahan yung ikinaso mo. bloc na makipag-alyansa sa ibang partidong pareho ng kanilang mga ipinaglalaban. Bukas naman kami sa pakipag-usap sa ilang mga individual na kandidato na magkaisa kami sa plataforma, magkaisa kami sa mga pananaw sa mga issue, bukas naman doon. So, ibig sabihin pala, mukhang may tsansa na ito sumapi rin sa Unity 2.0 o dito sa Liberal Party. Kasi depende raw kung kung magkakasundo sila sa kung ano man yung pagkakasunduan nila, di natin alam kung malamang open secret lang sa kanila yon. Pero kung ito kasi mga tuso rin kasi itong mga to Kaya itong mga ibang political party medyo alangan na pumesto sa kanila kasi nga tuso na lahat dito puro pakabig, hindi pwedeng hindi sila yung lamang pagdating sa atian. So kahit nga si Trillanes mukhang hindi nila kukunin dahil magkasing ugali sila or magkasing pag-iisip sila na hindi sila pwedeng malamangan. Kailangan sila yung makalamang. Kaya mukhang itong si Trillanes mukhang tablado rin dito sa Makabayan Block kasi nga kumbaga pare silang ng sistema na ayaw magpalamang. Noong nakaraang linggo, sinabi naman ng Partido Liberal na hindi nila bubuuin ng 12 senatorial lineup. Sa ngayon, meron na raw silang 4 na pangalan, pero hindi pa nila ito binanggit. Nauna nang sinabi ni LP spokesperson Laila De Lima na sina dating Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Attorney Shal Jokno ang kanilang initial senatorial candidates. Yan ang aabangan kung magsasama-sama ang mga totoong oposisyon. Ang sigurado, hindi raw makikipag-alyansa. Totoong oposisyon? Wala kang naririnig na pagbati ko sa gobyerno natin itong mga liberal party na to. Paano sila naging oposisyon? Ang bunga batikos nga yung mga Duterte, kaya nga iniisip nila na ang mga Duterte na ang bagong oposisyon at ang bagong mukha ng oposisyon si BP Sara. Dahil nga nag-resign siya bilang gabinete ni Marcos. So ayaw nilang pumayag na si BP Sara yung magiging oposisyon. Kaya pinagpipilitan na sila. Pero may narinig ba kayo naging pagbati ko sila kay Bongbong Marcos? Wala. Nga, kain bubog. Ang LP sa mga pambato ng Administrasyong Marcos. Sa ngayon, magkakaalyado ang Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez, Nationalist People's Coalition ni dating Senate President Tito Soto, National Unity Party ni Congressman El Rey Villaferte, at Nationalista Party ni Senator Cynthia Villar at Senator Amy Marcos. Inanunsyo naman kamakailan ni Vice Isipin nyo, kasama pa si Amy Marcos sa Unity 2.0. So, napakaliit na lang ng pinaglalabanan nilang upuan. Limang upuan na lang sa Senado yung pinaglalabanan. Kung sakasakali lulusot lahat ng senatorial slate ng PDP under ni Pangulong Duterte. So, napakaliit na lang. Kaya naggagahol tong mga to dahil nga mabigat yung yung susungin nilang laban sa mga Duterte. Considering itong mga Duterte mga hindi pa kumukuha ng
ibang kandidato galing sa ibang political party. Kumbaga ito solid ng PDP laban lang to. Pero nawiwindang na sila kung sino-sino yung itatapat nila. To the point na yung Liberal Party hirap na hirap kumuha na makakumbinse na sumama sa kanilang senatorial slate. Itong administrasyon naman, yung Team 2.0, kabig ng kabig. Di lang nakikita yun. Kuha lang sila ng kuha ng mga political party na pwedeng magpalakas daw. 'Di ba? Pero kung iisipin mo, yung mga Duterte hindi pa masyadong pumipiga ng puwersa parang nangangatog na kagad silang lahat. President Sara Duterte ang planong pagtakbong senador na mag-aamang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Pero pinabulaanan din yan agad ng dating Pangulo. Nauna naman nang nagpahayag ng suporta si dating Pangulong Duterte sa re-election ng mga kapartido niya sa PDP na sina Senator Bongo, Ronald Bato de la Rosa at Francis Tolentino. Nag-anunsyo na rin kakandidato ang aktor na si Philip Salvador sa ilalim ng PDP. Nagbabalita mula sa Frontline. So yun. So malaki yung tsansa pa rin na tumakbo si Pangulong Duterte. Kasi nga lahat ng nasa lineup niya mukhang malalakas na tsansa na makapasok sa Senado kung sakasakali tumakbo. So yun ang aabangan natin ngayon pagdating ng pagpapile ng Certificate of Candidacy by October yata yun. So yun ang aabangan natin. So hanggang lumalapit pa papunta October na yan, nawiwindang pa tong mga to na kung sino ba talaga yung mga itatapat nila sa mga Duterte. So abangan natin yan. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.